Huwag po din nating kalimutan at huwag nating ibaliwala. Matindi po ang magiging debate ngayon sa labas ng Kongreso or sa kalabas ng Senado. Ito'y sa issue po ng anong tawag dito? Ah, Kapangyarihan ng Senado at Ombudsman. Kasi talaga hong legal issue ito. Meron bang jurisdiction ang Ombudsman sa Senado o wala? Ah? Meron bang kapangyarihan ng Senado na huwag pansinin, kilalanin ang Ombudsman? Meron ba o wala? Ayan. Pero tayo naman po hindi abogado, nag-oobserba lang, yan ay legal issue na pinagdidibatihan at pagdidibatihan. Dahil dyan, ang mga sibilyan, tayo, ako, may karapatang mag-obserba. Mag-obserba tayo, pero dating ding aralin kung ano talaga. Sa akin pong personal na pag-aaral at pagsusuri, mayroong karapatan, kapangyarihan ng ombudsman na magsuspindi ng mga opisyal at empleyado na naka-assign sa Senado. Okay? Ito po ay umiinit dahil nga nung isuspindi ng 6 na buwan, pinadala ng SOMON para ibigay yung CCTV footage, record, hindi ho tinanggap ng Senado yung galaw ng ombudsman. Dahil dyan, nagiging usapin ngayon at pinag-uusapan ng issue. Sunod ay ito hong kung Senado, sa tingin natin, kung meron silang puntong legal, pride ang pinapairal. Pasintabi na. Pride ang pinapairal dahil piling ng mga senador, elected sila nationwide. Senador sila. Sila ay sila yung mga legislator. Ayun. Tama naman. Ang mga senador, hindi sakop ng ombudsman. Pero ang mga empleyado nila, lalo na ang controversial na Office of Sergeant at Arms, abay sakop yan. Kasi kung hindi nila kikilalanin yun, merong constitutional issue. Dahil para bang hindi magiging independent na ombudsman kung hindi kikilalanin ng mga opisyalis ng Senado. At hindi papayag ang ombudsman na mabaliwala yung kailang authority. Dahil yung Ombudsman Act, yung batas, ay malakas po yan. Independent sila. Katulad ng mga sinabi ko na sa nakaraang araw, meron po silang karapatan tungkol dyan. Yan ang aking paniniwala. Pero siyempre dahil yung mga abogado may kanya-kanyang observation at opinion, nasa kanila yan. Ang taong bayan ganun din, ang pwede lang magkakaroon ng pagkalito at kaguluhan sa isyo, siyempre, nandyan yung kampihan. Pag pro Duterte, pabor sila sa mga senador at senado. Kung ikaw naman ay nakakaintindi ng sitwasyon at gusto mo yung kaliwanagan at kung ano ang kapangyarihan ng ombudsman sa ilalim ng saligang batas, maintindihan mo ang ombudsman. Okay, ganun mo yung debate dyan, di ba? Pero ang akin lang hong apila, huwag po ninyong hahaluan ng personal. Alam nyo, ang debate, pagtatalo sa lahat ng issue, ay nagpapatibay na demokrasya at lalong nakakadagdag po ng kaalaman sa ating lahat. Kasi yung mga opinion, suggestion, legal opinion na maraming abogado, baguhan man, eksperto, constitutionalist, retired justice, associate justice ng ating mga korte, ay nakakatulong po yan na magbigay ng kaalaman. Okay? Pero kung dadaanin sa galit na kaagad-agad ay sasabihin ng mga iba dyan, pag hindi pabor sa kanila, bias ka, bayaran ka, may maleta ka, nagmumura pa, may banta pa, yun, kabubuhan yun. Huwag na kayong sumama dun. Ituring na lang nating walang kaalam-alam yung gumagawa ng ganun. Pero kung meron silang kahit manipis argumento, ating irespeto. Pero pag personal ang kanilang comment at reaksyon sa mga isyong pinag-uusapan, yun po ay dala ng kawalan, ng kaalaman, at walang respeto sa kapwa. Yun po yun. Kasi ang legal issue o ang isyong pambayan dapat malayang tinatalakay.
Pag hinaluan ng personal, delikado yan, magkakalituhan. Higit sa lahat ay magiging hindi ka panipaniwala. Ayan, ha? So tayo na may nagpapaalala lang, di naman tayo nagmamagaling. Ang ganyan po na mga nangyayari sa ating bayan ay nangyari na noon, nangyayari pa, at lalong mangyayari pa. Kasi po ngayon ay talagang, hindi ko alam kung ano magiging tugon dito. Palala ng palala ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino dahil sa kampihan at politika. Pero kung minsan nga, o baka madalas, yung iba sinasakripisyo na ang pamilya dahil lang sa kanilang paniniwala kung ano. Ang feeling nila, pag pinagtanggol nila ang presidente o kaya yung Duterte, akala gaganda ng buhay nila. Aba, huwag natin hong kalimutan. Ano man po ang ating gawin, maging pabor man kayo o kalaban ng gobyerno, unahin nyo ang sarili at pamilya nyo. Kasi hindi naman kayo papakainin habang buhay ng gobyerno. Hindi rin naman kayo papakainin habang buhay ng mga Duterteng ipinaglalaban nyo. In other words, kung sino man ang inyong ipinaglalaban, dapat may limit lang. Huwag niyong ibubuhos ang buhay nyo. Huwag niyong ibubuhos at pababayaan ang inyong trabaho. Kasi pag nagutom kayo, kawawa lang kayo. Sa tingin ba ninyo kung kayo ay patay na patay sa gobyernong ito, patay na patay kayo sa mga Duterte sa inyong paniniwala, papakainin ba kayo ng mga yan? Hindi Hindi. Pag nakasuhan pa kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Pag wala kang abogado, yari ka. Kung may abogado ka, bahala ka sa bayarin. O, di ba? On record yan, nangyayari na yan. So, palaala lang po. Ngayon, kung issue lang, walang pamimersonal, walang paglabag sa batas, tuloy ang paghahanap buhay, tuloy ang trabaho, kung estudyante, tuloy ang pag-aaral, okay lang yun. Parte ng demokrasya at kalayaan. Pero pag masyado yung pinersonal, siguradong hindi lang trabaho nyo, hindi lang business nyo, pati pamilya nyo at kinabukasan nyo, madadamay. Madali sabi, lahat ng sobra, hindi maganda. Di ba? Paalala lang po, di ba? Pero yung tayo is sumali sa mga usaping ito, mga pinagtatalunan, pinag-uusapan, okay lang yan. Dagdag na kaalaman po yan. Very educational po ang lahat ng nangyayari sa ating bayan. Kung alam natin ang punot dulo. Alam natin kung paano sasakayan at hindi. Pero kung basta ka lang sasakay, bahala na si Batman. Bagla ka na lang sasama, hindi mo pala alam, kalabuso ka. Kaya nga ang dami nakasuhan cyber libel. Sakay ng sakay sa mga issue, hindi naman nila alam. O yari, fake pala. Ayan, ang sample lang yon. Cyber libel, regular libel, under revised penal code, nandiyan dyan araw-araw yan. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa, merong pananagutan. Lahat ng ating ginagawa, hindi lahat tama. O yun, paalala lang po yun. Diba? Sana naintindihan po ninyo. Paki-like and share po sa ating mga video at paki-subscribe and follow din po kayo sa ating mga channel.